Magandang araw sa inyong lahat. Juanito Pelaez ang aking ngalan at napangasawa ko si Paulita Gomez. At dahil ron, kami ay bago kasal at kami ay naganda ng isang marangyang piging o piyesta para sa lahat ng mga tao. Ako si Paulita Gomez, biyahe na Victorina. Ako ang kasintahan ni Juanito Pelaez. Kami ay bagong kasal at ang lahat ay nagsama-sama para sa isang handaan o piging. Magandang araw. Ako nga pala si Benzel. Ako ang isa sa mga tauhan na dumalaw sa pag-iibigan o pagpapakasal nila Juanito Pelaez at ni Paulita Gomez. Ako nga pala si Don Timoteo Pelaez, ama ni Juanito Pelaez. Ako si Doña Victorina, isa sa mga tauhan na pumunta sa magarbong pag-iisa ni na Paulito Gomez at Juanito Pelaez. Magandang araw sa inyo lahat. Ako si Kapitan General. Ako ang nag-utos kay Padre Irene na itaas nito ang mitsa ng Ilawan. Sa mundong kinagkagalawan, pagmasdan ang larawan ng itsurang nagmamalakas. Di pwedeng mabula, makinig sa tamang tinig. Wala kang mapapala sa taong walang kahulugan. Huwag hahayaang magkanya sa iba. Ako si Isagani, isang mahirap na estudyante ng Abogasya, Makata at ang matalik na kaibigan ni Basilio. Sinusuportahan ko ang hakbang na magkaroon ng isang akademya na kung saan ang mga Indio na tulad ko ay maaring matuto ng wikang Espanyol. Ako ay pamangkin ni Padre Florentino at ang kasintahan ni Paulita Gomez. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. Halika na, tuklasin ang mundo puno ng isipanin. Ikapito ng gabi na magsisimulan dumating ang mga may paanyaya. Unang maliit, sumunod naman ang mga may malalaking katayuan at tungkulin at kinabuhayan. Lahat ay pinagpubugayan ni Don Timoteo. Dumating ang bagong kasal kasama si Doña Victoria. Patian roon, kamayan roon, at dahil roon ay naroroon si Padre Salvi. Ngunit wala pa ang general. Nais tumungo ni Don Timoteo sa palikuran, ngunit di siya makaalis at wala pa ang general. May pumintas sa mga kromo sa pader. Dahil doon ay nagalit si Don Timoteo. Bakit nga ba siya nagalit roon? Dahil iyon daw ang pinakamahal na mabibilig sa Maynila at dahil dito ay sisingil niya raw ito ng mga utang, ang mga namintas kinabukasan. At nawala ang dinaramdam ni Don Timoteo at may nagsabing nagtitigan sila ng harap-harapan. Si Basilio naman ay nasa harap ng bahay, pinapanood ang mga nagsidaratingan at parang naawa siya sa mga nakita niya na parang bangkay o patay na dahil wala silang malay at doon rin sila mamamatay. Naisip niyang bigyan ng babala ang mga iyon, ngunit huli na ang lahat dahil nandoon na ang sasakyan ni Padre Salvi at Padre Irene. Hindi dapat ako magmalabi sa pagtitiwalang inilagok nila sa akin, sabi niya. Ako ay may utang na loob sa kanya, ngunit sa kanila, wala. Sila ang mumukay ng libingan ng aking ina at sila ang pumatay ng aking ina. Ako'y nagpakabuti, pinagsikapang magpatawad ng tao. Ano? Ano ang ginawa nila sa akin? Mga matay na nga sila ang aming pagtitiis, wika ni Basilio. Ngayon at nalaman na natin ang unang pangyayari sa Kabanata 35. Ngayon ay pagpapatuloy namin pa ito ni Binibini Carmelite sa pagpapahiwatig sa gitna na ito na nakita ni Basilio si Simon na may dala ng ilawan. Waring kakilakilabot ang anyo ni Simon
na naliligid ng apoy. Parang nag-aalinlangan sa pagpanhik sa hagdanan si Simon. Ngunit nagtuloy rin ito nang dumating si Kapitan General ay sandaling nakipag-usap dito at ibang naroon ang mag-aalahas. Tsaka ito nawala sa paningin ni Basilio. Namayani naman ang kabutihang loob ni Basilio. Nalimot ang ina, ang kapatid, si Huli, ang sariling kaapihan. Inanais na iligtas ang mga sa bahay, ngunit hinadlangan siya ng mga tanod dahil sa marusin niyang anyo. Namutla si Simon nang nakita si Basilio na iniwan ang tanod, pinto, upang magpugay sa mag-aalahas. Matigas ang mukha ni Simon na tumuloy sa sasakyan at mag-utos sa eskolta patuntunin. Maaari ko pa itong mapaliwanag na ang aking mga sinabi ay naglalarawan na isang tagpo kung saan si Simon ay nakakatakot na anyo, nakikipag-ugnayan kay Basilio at sa Kapitan General bago mawala sa paningin ni Basilio. Ang paghabag at pagnanais ni Basilio na tumulong sa iba ay itinampok, habang ang kilos ni Simon ay nagpapayhuwatig ng isang pakiramdam ng otoridad at pagkaapurahan. At ang susunod na ito ay pagpapatuloy pa ni Binibining Carmeline. Mabilis ding lumayo si Basilio, ngunit may nakita siyang isang lalaking tatanaw-tanaw sa bahay, si Isagani. Niyaya niya itong lumayo, marahang itinulak ni Isagani ang kaibigan. Nagpilit si Basilio, bakit ako lalayo? Bukas ay hindi na siya ang dati. May hapdi ang tinig ni Isagani. Ipinaliwanag ni Basilio ang ukol sa ilawan. Hinila niya si Isagani, tumutol ito. Mabilis na lumayo si Basilio. Nakita ni Isagani na nagtungo sa kainan ang mga tao. Naisip niyang sasabog ang bahay kasama si Paulita. Mabilis na nagpasya ito. Okay. Magandang buhay. Ito ang ating pangwakas, Kabanata 35. Ito'y pinangungunahan ni Luis at ako, si Eunice. Para sa ating pangwakas, sa loob ay nakatagpo ang nagpipiging ng isang kaputol na papel na ganito ang nakasulat. Manasasel Fares, Juan Crisostomo Ibarra. Ang lahat ay nagtataka o naman ang iba ay natatakot dahil isa itong pilibustero. At ang Kapitan General naman ay nagtataka kung sino naman si Ibarra. Ani naman ni Don Custodio, isa raw itong biro. Patay na raw si Ibarra. Kung kaya't ang lahat ay naghanap, pati na rin si Padre Salvi at Padre Irene kung sino ang taong nagbibiro. Ngunit nang nakita ni Padre Salvi ang papel at sulat ay namutla ito. Sinabi nitong iyon nga ang lagda ni Ibarra. Saka nahilig sa sintigan ng silya ang kura ng lambot sa takot. Ang lahat ay natakot. Nagkatingin ng takot na takot. Tatawag sana ng kawalang kapitan, ngunit wala siyang nakikitang utosang nakikilala niya. Kung kaya't nagkunwari siyang hindi takot at nagpatuloy sa kanyang pagkain, anya na hindi niya inintindi ang isang pagbibiro. Para kay Luis, ngunit nagsalita si Don Custodio. Ipinalagay ko ang kahulugan ng sulat ay papatayin tayo ngayong gabi. Di nakakibo ang lahat. May nagsabi, baka lasunin tayo. Binitawan ang mga kubyertos, lumabo ng ilawan. Iminungkahi ng Kapitan General kay Padre Irene na itaas ng huli ang mitsa ng ilawan. Biglang may mabilis na pumasok, tinabig ang utosang humadlang, kinuha ang ilawan, itinakbo sa azotea at itinapon sa ilog. May humingi ng revolver, may magnanakaw raw.
Ang ani mo ay tumalon rin sa ilog. Maraming salamat. Ayun lamang, maraming salamat sa pakikinig. Ngayon tumungo na tayo sa ating mga katanungan at ang mga sagot rito. Ang una nating katanungan, ano ang kahulugan ng mane, tasel, pares? Ito ay ang tulad ng pamagat na noli me tangere. Ito ay hango rin sa Biblia, sa Lumang Tipan. Daniel, Kapitulo 5, versikulo 25 to 28. Ayon dito, ngayon ay dumako na tayo sa ating mga katanungan at mga sagot rito. Ang una nating katanungan ay, anong kahulugan ng mane, tasel, pares? Tulad ng pamagat na noli me tangere, ito ay hango rin sa Biblia, sa Lumang Tipan, Daniel Kapitulo 5, versikulo 25 to 28. Ayon dito, ang haling Persazar ng Babylonia ay nagdaos ng isang malaswang pagtitipon. Samantala nagkakatuwa sa kalaswaan ng mga tao, ay nakita nila ang isang kamay na buong hiwagang sumusulat sa pader ng mani-mani, tasel o parsin. Isang babalang nagsasabing tinaktaan na ng Diyos ang Babylonia at nabibilang na ang mga araw ng kahariang ito. Di nagtagal at ang mga Babylonia ay sinakop ng ibang kaharian at pinaghatian ng mga Mani at mga Persyano. Sa kabanatang ito, ang pakahulugan ay marahil sa sinulat ni Bara o Simon ay hinukuman na ang pagkahari ninyo rito at tapag po ang nagkasala at kayo'y natulad ng kamatayan. Ang pangalawa naman nating katanungan ay, kanino naianyo ni Basilio si Simon samantalang dala niya ang ilawan ng kamatayan? Ang sagot rito ay, sa isang demonyo o kay Satanas na naliligid ng apoy. Habang ang pangatlo nating katanungan ay, bakit si Padre Salvi lamang ang nakakilala sa lagda ni Ibarra? Siya lamang ang nakita na ang lagda ni Ibarra sa sulat ng binata kay Maria Clara na ibinigay sa kanya ng dalaga bilang kapalit ng 3 liham ng ina nito kay Padre Damaso. Ito ay kanyang hinuwad sa mga kasulatang nagdawit kay Ibarra sa himagsikang kagagawan nila ni Lucas. Ngayon naman ang ating pangapat na katanungan ay, bakit sumabog ang ilawan? Ang simpleng kasagutan lamang dito ay, hindi nagalaw ang pihitan ng bitsa na siya sanang nagpasabog sa lalagyan ng nitro gasolina. Naman, ang ating panglimang katanungan ay, paano nakapasok sa bahay si Isagani? Ang simpleng explanation lamang rito ay, maayos ang kanyang bihisan kaya inakala ng mga tanod na siya ay isang panauhin o bisita. Ngayon, ang panglima naman nating katanungan ay, paano nakapasok sa bahay si Isagani? Ang madali lang na sagot rito ay, maayos ang kanyang bihis. Kaya naman nung nakita ng mga tanod si Isagani ay akala nila siya ay isa sa mga panauhin nila o bisita. Ang anim naman natin na tanong ay, sino ang kumuha ng ilawan at naghagis noon sa ilog? Ang pinakamadali o ang sagot dito ay iisa lamang. Si Isagani lang po. Siya lang po ang kumuha ng ilawan at naghagis noon sa ilog. Yan naman ang ating pang-pitong katanungan. Bakit hindi nakita ni Basilio si Isagani sa bahay nang huli na kanyang paroonan ang kaibigan? Ang simpleng sagot lamang rito ay, kasi si Isagani, tulad ng di ilang nabigo ng napakapait sa isang tapat at matinding pag-ibig, si Isagani ay marahil ay nagtungo sa isang lugar na siya lamang ay mag-isa. At dahil sa mag-isa siya ay malaya na nakapagmuni-muni ukol sa kanyang kalagayan. Saka siya nagtungo sa pagpadarausan ng piging upang makita man lamang si Paulita sa mga huling sandali nito sa pagkadalaga. Yun lamang po at maraming salamat sa pakikinig.